Last week po, pinag-usapan po natin, we learn about the importance of church and we are the what? Church. Di ba? Pinaliwanag po ng ating butihing tatay na ang church is napaka-importante. Na po, dito po tayo nanonourished, di po tayo nag-grow at kailangan po natin ang church. Amen? Sa paglago ng isang Kristiyano, kailangan po nakabilang siya sa isang kongregasyon. Amen po ba? So, tonight, we will talk about this. This is my title. It's not too late. Sa Tagalog, hindi pa huli ang lahat. Ayan. Hindi yan late papunta sa trabaho. Late yan kasi pupuntahan niya yung jowa niya. Hindi, joke lang. So, sinasabi dito mga kapatid, it's not too late. Now, mamaya malalaman po natin kung bakit ganyan po yung title. Handa na po ba kayo? Mga kapatid, sino po ang pamilyar? I know, last month is a Holy Week. Ano po? Sineselebrate ng majority ng mundo ang Holy Week. Amen? So, papahapyawan po natin yung istorya sa Bible, na kung saan, ang Panginoong Hesus ay nasa cross. No? Binabayubay sa cross. Amen? Sino po dito ang kabisado ang 7 last word of Jesus Christ? Taas ang kamay. 7 palabras. Napakahirap, di ba? Yung 7 last word. Pero napag-aaralan natin yan. No? Hindi lang buo. Kasi nga naman sa Bible, ang 7 last word, hindi po mo siya makikita sa isang book. Nakakaunawan po ba tayo? Yung first one, sabi dito, yung first word niya ay makikita po sa Luke 23:34. Sabi po dyan, Father, forgive them, lalapit ako kasi medyo maliit. Father, forgive them, for they do not know what they are, doing. Yan po yung una sa 7 salita, sa huling salita ng Panginoong Hesus. Number 3 na agad. Bakit wala yung number 2? Tanungin nyo, bakit? Buti na lang nagtanong kayo. Kasi doon po iikot yung istorya. Number 3 is, sabi po niya, woman, behold my son, behold thy mother. Of course, hindi ko papaliwanag yan kasi maraming talakihin po yan, maraming message po ang makukuha po dyan. Kaya po hindi po ako magpo-focus yan. Pinapakita ko lang po sa inyo kung ano po yung 7 huling salita ng Panginoong Diyos. Number 4, my God, why have you forsaken me? Panginoong Diyos ko, bakit mo ako iniwan? Sabi po sa number 5, I thirst. Nauhaw ang Panginoon. Sa number 6, sabi po niya, it is finished. At number 7, Father, into thy hand I commit my spirit. Nung malalagutan na po siya ng hininga, nung mawawalan na po siya ng hininga, yan po yung last na salita niya. Now, bakit wala po yung number 2? Are you excited? Yung number 2 po, dito po iikot yung message po natin. No? Napaka-iksi na salita, napaka-iksi na sentence, pero napakaraming revelation na gusto pong ipahatid sa atin ng Panginoon. Sabi po dito, sa number 2 na sinabi po niya, matatagpon po siya sa Luke 23:43. Sabi po niya, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Truly I say to you, today you will be with me in paradise. I said, today you will be with me in paradise. Sabi po sa verse, yan, basahin po natin.
matatagpuan po ang mga verses po natin sa Luke 23:35 hanggang 43. Hihimay-himayin po natin yan at napakarami pong message na gusto pong ipahagi po sa atin ng Panginoon. Sige sis, may reader po ba tayo? Luke 23:35 to 36 says, The people stood watching, and the rulers even sneered at him. They said, He saved others, let him save himself, if he is God's Messiah, the chosen one. The soldiers also came up and mocked him. They offered him wine vinegar and said, If you are the king of the Jews, save yourself. There was a written notice above him, which read, This is the king of the Jews. One of the criminals who hung there hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said. Since you are under the same sentence, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. last Then verse. he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, Truly I tell you, today you will be with me in paradise. Praise God. Let's pray. Dakilang Diyos, sama naming banal, Lord God. Salamat ang Panginoong Diyos sa kabutihan mo sa amin, Lord God. Lord, bagamat kami po ay nagkasala, nagkulang, Panginoong Diyos, sa inyo, Panginoon, your grace covers all multitudes of sin in us, Panginoon. Lord, yung grasya mo, Panginoong Diyos, ang pumukaw at nawala, winala mo, Panginoong Diyos, ang aming mga kasalanan, tinanggal mo ang aming karumihan, Panginoong Diyos. It's because of your blood, Lord God, na dumanak sa cross ng Kalbaryo, Panginoong Diyos, nabuhay po kaming muli, Lord God. Salamat, Lord God, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, Panginoong Diyos, sa buhay po namin, Lord God. Lord, sa gabing ito, Lord God, ikaw ang madakila, ang pangalan mo ang maitaas, ang iyong salita, Panginoon, marinig, may sa katuparan po namin ang lahat ng aming pag-uusapan. Sa gabing ito, Panginoon, mapag-aaralan, Lord God, at may gawa po namin. Malakaran po namin, O Diyos, ang iyong mga salita from this day onwards, Lord God. Thank you, Lord, sa salita mo na siyang nagpapatibay sa amin, nagiging ilaw, tanglaw po namin sa buhay na ito. Lord, ang Espiritu na hindi sa iyo sa mga oras na ito ay pinapalayas namin at tanging ang pangalan mo, ang presensya mo, Panginoong Diyos, ang makita, maparangalan sa gabing ito. Salamat, Ama. All glory belongs to you. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo, mga kapatid, itong crucifixion po ni Jesus Christ ay napaka-importante po nating mapag-aralan. No? Hindi lang basta nire-remember po natin kada linggo yung pagkamatay niya, di ba? But kailangan po natin pag-aralan verse by verse, letter by letter. Ano po? Kung ano po yung totoong nangyari at kung ano po yung mga aral na mapupulot po natin sa pagkamatay ng Panginoong Diyos sa cross ng Kalbaryo. Amen po ba? Ano po? There are 4 golden message po from the crucifixion of Jesus Christ. Po? Kung makikita nyo po, mga kapatid, sa verses, po? May dalawa siyang kasama. Po? Dalawang kriminal. Po? Ang alam po natin, criminal, of course, they are rebellious. No, napakaraming kasalanan. Of course, hindi sila darating sa puntong 'yon ng buhay po nila kung mabait po sila. Di ba? Nagkasala po sila sa tao, nagkasala po sila sa state, nagkasala po sila as a human being. No? Hindi natin alam kung gaano ang gravity ng kanilang pagkakasala sa lipunan, but for sure, napakalalim po nito. No po? Kasi why? Because nandun po sila sa cross ng Kalbaryo. No, nandun po sila sa cross. Nakahang po sila. At may dalawa po siyang kasama doon. No? Sa gitna si Jesus Christ at may dalawa sa kaliwa at kanan po niya. No po? So meron po akong 4 na message na nakita sa sitwasyon po na yon. Handa na po ba kayo?
No? Ang sabi po doon, sa number 1 na message, sabi po dyan is, yung isa, no po, kung maalala nyo, no? Sabi niya sa dito, one of the other criminals who hung their harlot insult at him, aren't you the Messiah? Di ba ikaw yung Messiah? Ikaw yung sinasabi nilang Savior? Nagpagaling ka ng pilay. No? Binuhay mo yung patay. Bakit ikaw nandyan? Hindi mo ba kayang buhayin or hindi mo ba kayang iligtas yung sarili mo? Ganyan yung pagkakasabi niya eh. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. Sabi ng isang kriminal. Naalala niyo po ba yan? Yung istorya na yan? Bakit hindi mo iligtas ang sarili mo at iligtas din kami? Sabi ng isang kriminal. Di ba? So sabi yan, but the other criminal rebuked him, don't you fear God? Huy, ano ka ba? Di ka ba natatakot sa Diyos? See the word? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Nirecognize niya yung another criminal ang Diyos. Di ba? Amen? And doon po yung golden message na una. Sabi po dyan, he humbled himself. Ano yung word niya? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Sabi sa word, Luke 23:40, but the other criminal rebuked him, says, don't you fear God? He said, since you are under same sentence, parehas lang tayo ng sentensya. Nagkasala ka, nagkasala ako, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Nung pagkatanong niya yun, naisip ko, yung salitang humbleness. No, ni-recognize ng isang kriminal na siya ay nagkasala. Na siya is napakataas ang Diyos sa kanya. Why? Kasi na-realize niya na may Diyos pala. Noong mga panahong yon, walang siyang inisip kundi kamatayan niya kasi nga bago siya mamatay, of course, he do a lot of things. And that thing sadly is bad things. Di natin alam, baka nagnakaw siya, nag-rape siya, di ba? Lahat siguro ng kabulustugan sa buhay nagawa niya. Amen po ba? At sinasabi niyo dito mga kapatid, don't you fear God? So nanahulugan mga kapatid na he accepted that he is a sinner. Tinanggap niya sa sarili niya, na-realize niya na makasalanan pala siya. Doon lang niya na-realize nung sesentensyahan na siya, nung papatayin na siya. Amen po? Mga kapatid, unless we don't accept that we are a sinner, ang blessing mailap. Unless hindi tayo magpapakumbaba sa Panginoon, mga kapatid, ang blessing mailap. Amen po? Alam niyo mga kapatid, sometimes napakahirap magpakumbaba. Amen? Lalo na pag ikaw yung inisip mo, ikaw yung tama. Diba? Sino din yung may asawa? Parang wala nang may asawa dito. Hindi ka kayo papatamaan. Titirahin ko lang kayo. Si dito yung may asawa. Diba? Sometimes, pag alam mong ikaw ang tama, talagang pipilit mo, di ba ba? Mga kapatid na kalalakihan. Di ba? Wala talagang tangging kamatayan talaga. Di ba? Amen po? Talagang napakahirap talaga sometimes maging humble. No? Talagang kung ano yung katwiran mo, talagang pipilit mo. Sa mga kabataan, ganyan din po. Amen? Amen? Lahat po talaga ng rason, lahat ng talagang para pilit lang po nila yung kanilang reason, talagang magre-reason out po sila. Alam mo na lang puti, talagang itim yan, itim. Yeah? Ganyan po tayo mga kapatid. Napakahirap po natin tanggapin
na tayo po'y nagkakamali. No? But as a believer of Christ, mga kapatid, kailangan po, we need to accept that we don't know nothing. Ang nananalay tayo, ang dahilan lamang na tayo ay nabubuhay sa mundong ito, it's because of the grace of God. Not because of our mind, our intellectual knowledge, our strength, no? Nabubuhay lang po tayo dahil po sa grasya po ng Panginoon. No? Sabi po ng salita ng Panginoon, ang patuloy na nagpapakumbaba ay itinataas, at ang patuloy na nagpapataas ay binababa po, binabagsak po ng Panginoong Diyos. Amen po? He humbles himself. Sabi po niya, don't you fear God? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Kapatid, hanggat hindi po, wala pong tayong takot sa Diyos, patuloy po tayong magkakasala. Patuloy po natin gagawin ang mga kalikuan. Wala naman si pastor, nakabakasyon. Di ba? Wala naman magbabantay. Wala naman si mami. Isa lang. Di ba? Dan tayo pag walang nagbabantay, di ba? Pag wala yung daga, ang yung mouse, kung wala yung pusa, yung daga kung saan sumusuot. Di ba? Kung ano-anong ginagawa sa buhay. Amen? Kapatid, lagi po natin tatandaan na ang Diyos ang audience po natin. Hindi po si pastor, hindi po yung leader po natin, hindi po yung asawa po natin, no? Hindi yung mga spiritual parents po natin. Mali po, kapatid. Ang real audience po natin, ang Panginoong Hesus na nasa langit. Amen po? Amen? Ang unang message, we need to humble. No? Ibaba po natin ang Panginoon, ang buhay natin, ang Diyos ang maitaas sa buhay po natin. No? Hindi yung edukasyon, sa dami ng edukasyon, ang dahilan kung bakit po tayo maging mayabang, maging mapagmataas, kung ano yung narating po natin sa buhay, kung anong degree yung natapos po natin, master's degree, PhD, ano ba? DDD, DBD, DBD. Diba? Kung anong mga nakakabit sa pangalan po natin. Amen? Hindi po yung pamantayan ng Diyos. Lahat po ng kapurihan po dapat sa Diyos na nasa langit. Amen po? Para hindi po tayo bumabagsak. Hindi po tayo magkamali. No? Napakahirap po na mapalo dahil lamang po sa pag-lift up ng ating buhay. Pag-lift up ng ating sarili. Amen? May consequences po yan. Once you don't realize na hindi mo na nag-glorify ang Panginoong Diyos sa buhay mo, pare, delikado ka. Delikado po tayo. No? Sa bawat hagbang po natin sa buhay na ito, kailangan po kasama po ang Diyos at nag-glorify ang Diyos sa bawat hakbang po natin. Sa ministry, sa trabaho po natin, sa relationship, sa pamilya, lalong-lalo na sa ministry, kapatid. No? Gumaling ka, tumalino ka, praise the Lord. Glory to God. Amen? Lahat ng kapurihan sa Diyos, hindi glory to you. Amen po? Kung pogi ka, salamat sa Diyos. Amen? Kung napakaganda mo, salamat sa Diyos. Gamitin mo yan sa pag-share ng Word of God. Di ba? Kung nabiyayaan ka ng Spirit, talino ng pagsasalita, gamitin mo yan sa pag-share ng Gospel. Amen? Kung ang talent mo kumunta ka sa Panginoon. Magpuri ka sa Panginoon. Amen po? He humbled himself before God. Yan po yung unang message sa isang kriminal. Ha? We're talking about the criminals, ha? Yung dalawang golden message yan, we're talking about the criminal. Number 2, even in his last day, he evangelized. Di ba?
Grabe yung criminal na to, hindi siya pumasok sa church, hindi siya pumasok sa Bible school, baka hindi nga siya nagpipray eh. Amen? Alalahanin nyo, criminal to. No? Criminal siya. Napakarami niyang kasalanan. Amen? Hindi siya pumasok siguro sa simbahan, hindi siya nag-pray, hindi siya nag-Bible study, but sa dulo ng kanyang buhay, nag-evangelize siya. Humayo siya, kapatid. Basahin natin sa verse. Sabi po sa Luke 23:41, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. Sabi niya, kausap niya isang kriminal. Sabi niya, sinintensyahan tayo kasi nga, tayo makasalanan. Nakagawa tayo ng kalikuan, nakagawa tayo ng masasama sa kapwa natin. Nag-take advantage tayo sa mga kapwa natin tao. Nakapatay tayo, nang-rape tayo, gumawa tayo ng kalikuan sa buhay, kaya deserve nating mamatay dito sa cross, sabi niya. But sabi niya dito, but this man has done nothing wrong. Ito na nasa gitna natin ni isang kasalanan ay hindi niya ginawa. Wala siyang ginawang kasalanan. See, the sharing of the good news, of the beatitude of God, the attitude of God. Mga kapatid, itong taong to na nasa gitna natin, hindi man lang siya nagnakaw, hindi man lang siya pumatay ng tao, hindi kagaya natin, tayo makasalanan. Pero bakit ka magsalita ng ganyan? Bakit mo minamok ang taong nasa gitna? Tayo, deserve natin. Deserve nating igatong sa dagat-dagatang apoy. Deserve natin yung why? Because we did a lot of things. We did bad things in this life. But itong taong to, hindi ka ba natatakot? See? See how the criminal changed on his last day? Di ba kaya nga sa title ng message po natin, it's not too late. Kapatid, alam ko may mga kasalanan po tayo. Nagkasala po, kanina nagkasala lang tayo, kahapon, nung makalawa, nagkasala lang tayo. Gumalakagawa tayo ng hindi po kakalugod-lugod sa Panginoon. But it's not too late. See the attitude of the criminal? Alam mo ba yung pinagsasabihin mo? Kilala mo ba yung pinagsasabihin mo ng ganyan? Iligtas mo yung sarili. Sino ka na magsabi na iligtas niya, iligtas tayo? Tayo nakagawa ng kasalanan. Tayo deserve nating panggatong sa impyerno. Tayo deserve natin na ihawin sa impyerno. But ito, hindi man lang kahit tumingin sa mga babae ng may pagnanasa. Hindi man lang to nagnakaw. Hindi man lang to ng rape. Hindi man lang to nagnakaw. Who are you to say na iligtas mo yung sarili mo at iligtas din kami? Amen po? Who are you? Sabi ng kriminal. See the transformation, kapatid? See the transformation? Nabago ang isang kriminal. And the same like you and I me. No? Kung babaguhin ka ng Diyos, kaya kanyang baguhin. Ang gagawin lang po natin, we need to humble ourselves. Una, He humbled Himself. Draw near to God, aminin mo na ikaw ay nagkasala, aminin natin, nagkasala tayo, and He will cleanse us. Right then, right after that moment. Uulitin ko po, hindi siya nagsimba, hindi siya nagpray, no? Hindi siya nag-evangelize, siguro. Of course, ngayon nag-evangelize na siya, pero before, hindi man lang siguro niya alam kung ano yung John 3:16, hindi niya yung salita ng Panginoon. Di ba? Pero tayo, memorize natin ang John 3:16, pero anong ginagawa po natin? Amen?
Nakakagawa pa rin po tayo ng pagkakamali, pagkakasala. Of course, it's normal. Ano po? But, patuloy ba natin gagawin ang mga bagay na ito? No? Kailangan po mga kapatid, if we know our stand before God, kailangan po maging consistent po tayo. No? Hindi lang po dapat every Friday, no, every cell group, holy po tayo. Righteous po tayo. Amen po? Amen po? Napakaseryoso po ng aralin po natin, mga kapatid. Kaya seryoso rin yung mga pagmumukha nyo. Amen? Amen po ba? He evangelized. No? He evangelized. Tayo, kailan po natin i-share ang salita ng Diyos? Kailan po natin huling na ibahagi ang salita ng Diyos? Now, talk to yourself. I will give you 5 seconds. Kailan nga ba? Siguro mga 2 years. And we called ourselves a Christian. Amen po? Kailan po natin na ibahagi ang goodness ng Panginoon? Kailan po natin na ibahagi ang isang taong namatay sa cross nang dahil sa atin? Inoffer niya yung kanyang buhay. Kailan po natin na i-share na may namatay sa atin, may nagsakripisyo para sa atin upang tayo maligtas? Kailan? Ting, 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 ting. Kailan? Di ba? Amen po? Are we blessed, mga kapatid? Are we blessed na tayo na nagpupuri sa Panginoon? Dinadakila natin ang kanyang pangalan every cell group, every worship service. Are we blessed? Are we proud sa ating church? So bakit po natin hinahayaan na ang ating mga katrabaho, ang ating mga kabasmate, ating mga kilala, kamag-anakan na nandito, bakit hindi natin sila imbitahin dito sa bahay panambahan natin? Bakit hindi natin i-share ang salita ng Diyos sa kanila? Amen? Hindi naman po kailangang memorize mo yung cover to cover ng Bible eh. Di po ba? Testimony mo lang, kapatid. Kung dati kang drug addict, dati kang macho dancer, amen? Dati kang call boy, amen? Dati kang lalaki, ngayon babae ka na, hindi, joke lang. Dati kang nagnanakaw, di ba? Dating ganito ka. Ubod ka ng kaubudan. No? No? That simple testimony, mga kapatid, na may bahagi mo sa iyong katrabaho, even your family. Di ba? Kasi walang ibang nakakaalam sa iyo kundi yung pamilya mo. Di ba? Baka naman, kausap kayo ng usap, puro lang chismisan. Dito, sino nanalong mayor dyan sa atin? Sino nanalong congressman dyan sa atin? Oy, alam mo, si Kon may asawa na. Ay, talaga? Baka puro ganun lang pag nag-uusap po tayo sa... Amen? Bakit hindi po natin gamitin yung technology to share the goodness of God? No? Una sa ating pamilya. Amen? Testify the goodness of God, mga kapatid. No? Walang mawawala sa atin. Kung di sila makikinig, okay lang. At least, we did our part. No? Ginawa po natin ang pinapagawa po sa atin ng Panginoon. Amen po? Amen. So, makakaasa po ang Panginoon na we are jam-packed next week. Amen? We will evangelize, we will share the goodness of God. Amen? Huwag po nating hayaan na, huwag po nating sanayin po na hindi po i-share ang salita ng Panginoon. Di ba? Imagine po mga kapatid, kung wala pong nag-share po sa atin, nasan po tayo ngayon? Di ba?
Nasaan po kaya tayo ngayon? Baka mamaya nagsusuray-suray ka na sa hamdan. Yeah? Dahil bangag na bangag ka. Yeah? Lasing na lasing. Amen? Nung araw, ganun ako, sa hamdan, sa Electra, saan mo makikita, ganyan. Amen? Alas 7 pa lang, lasing na. Amen? Saan yung mga katropa ko dyan? Yeah? Yeah, si Brother Andy, tropa ko yun eh. Yeah? Barkada ko yan sa Cheers, sa Arcadia, ano ba yung mga Manila Bay, yan. Yan yung mga eskwelahan po namin dati. Amen? Amen po? Simulan po natin sa ating pamilya. Sa mga sa mga kabarkada po natin. No? Amen po? Ano ba naman yung i-share mo yung Brad? Di ba? Magkasama tayo dati, di ba? Yung sales lady doon sa sa Giordano ba yun? Sa Alwada Mall, di ba? Saan mo yun dati? Di ba? Nakatabi mo yun dati, di ba? Di ba? Yung testimony mo gano'n na parang you are remembering what your past and then you share kung ano ka ngayon. Yeah? Hindi yung share mo na to boast yourself na sino ka na ngayon. Hindi po. Share the goodness of God, share Jesus, share mo kung paano ka binago ng Panginoon. Amen? Amen? Sabi dito, evangelism, no right time. Ha? Walang pinipilang oras dapat ang pag-evangelize. Sabi dito, instead of waiting for the perfect time moment, consider incorporating evangelism to our daily routine. No? Kailangan po na sa sistema po natin ang pag-share, pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen po? No proper time, no proper knowledge. Ano po? Hindi kailangan graduate ka ng Bible school. Amen? Hindi kailangan tatapusin mo yung PEPSOL training para lang ma-share ang salita ng Panginoon. Hindi po. Just your testimony on how God changed you and one verse. Amen? Wala pong perfect timing, no right timing ang pag-share po ng salita ng Panginoon. No? Kailangan po nasa sistema natin, kailangan nasa puso po natin. No? Sabi po ng salita ng Panginoong Diyos, out of the abundance of your heart, the mouth speak. Kailangan po, kung ano po lagi yung nasa puso po natin, and we need to insert the Word of God always in our heart para pag lumabas tayo sa labas, nag-uumapaw yung salita ng Panginoong Diyos. Amen? We need to feed our soul with the Word of God. No? Kailangan po natin laging pakainin ng salita ng Panginoong Diyos ang ating sistema. No? Para po, sa bawat galaw po natin, di ba, in-example ni tatay nung last week, di ba, pag sa meeting po tayo, pag nag-agree tayo, amen na lang amen, di ba? Imbis na, yes sir, I will do it sir. Hindi na, amen sir, amen. Why? Because nga, nag-uumapaw yung goodness ng Panginoon sa puso mo. Nagiging expression mo, nagiging lingwahe mo, yung pagkatao mo, ang salita ng Panginoong Diyos. Amen po? Kaya dapat mag-umapaw din po sa atin. No? Now, if there's a people who didn't hear the Word of God once, what is our right to hear it twice? Mga kapatid, ano po yung karapatan po natin na dinggin ang salita ng Panginoong Diyos kung hindi po natin siya isinishare sa ibang tao na hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoong Diyos? Amen? Minsan kasi receive lang tayo ng receive. Receive lang tayo ng receive kung ano yung magiging benefits po sa atin. The question is, why? Why para lang sa atin? Paano naman po natin pamilya, ating mga katrabaho, ating mga kaibigan? Ano yun? Gatong sila sa impyerno? Balato sila kay demonyo, kay Satan? Ibalato na lang natin sila kay Satanas? Hindi po. No? Magkaroon po tayo ng compassion sa lost soul. No? Magkaroon po tayo ng pagmamahal sa ligaw na kaluluwa. Amen? Amen po? Wala na nag-amen. Pag evangelism ang pinag-uusapan, wala na nag-amen, pastor. Nagikinig si pastor na, pastor, kumusta po dyan? Amen po?
No? Blessed na blessed po tayo dahil ang ating pastor, yan po yung porte. No? Ang hininga niya, salita ng Panginoong Diyos, sharing the Word of God. Ang buhay niya, humayo. Kaya kailangan po natin kunin po yung DNA po ng ating butihing pastor. Butihing pastora. No? Blessed na blessed tayo, di ba? Na one day makikilala o malalaman ng ibang church, ang LRC, ang napaka-anointed yung mga tao dyan. Why? Because nagsishare sila ng Word of God. Nakuha nila yung DNA ng kanilang tatay. Amen? Amen? Walang pagtanggap eh. Amen. Para hindi ka nininiwala sa sinasabi ko Amen? No time. Wala pong oras na pinipili ang pag-share po ng salita ng Panginoon. No? Na-incorporate dapat sa sistema po natin. Amen po? Number 3, mga kapatid, na message, golden message from the time of crucifixion is the amazing grace of the Lord Jesus Christ. No? Yung una, pangalawa, we're talking about the criminal, the saved criminal. And number 3 is we're talking about the grace of Jesus Christ. Amen? Ang sabi niya po dito, sa Luke 23:43, Jesus answered him, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." Sabi po sa ibang translation, most assuredly. No? Siguradong sigurado ako. Walang ibang magsasalita niyan kundi ang Panginoong Diyos. Hindi magsasalita diyan ng pastor. Siguradong sigurado ko, hindi sasabihin niya ng pastor. Siguradong sigurado ako maliligtas ka. Hindi kayang sabihin ng pastor yan. Ng leader niyo yan. No? Pero sabi dito ng Panginoong Hesus, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." Most assuredly, sabi ng ibang translation, siguradong sigurado ako, maliligtas ka. Diba? Isang ngiti naman dyan. God is talking to you right now, siguradong sigurado ako, makakasama kita sa paradise right now. Diba? Yan ang Diyos po natin, siguradong sigurado sa sinasabi niya. Yung ibang paniniwala, hindi kayang sabihin yan. Pero ang Diyos natin pinagsisilbihan, kayang-kaya niyang tayuan ang sinasabi niya. Ang ibang tao, hindi niya kayang gawin ang mga pinapangako niya. No? 10 pinangako, 11 hindi niya tinupad. Ganyan tayong mga tao. No? Amen? Pinangakuan ka ng next year, I will give the ring. Yung pala, Pretos ring pala yung binigay. Ano sino yung mga 90s dyan? Pretos ring, yung chichiria. Yeah. Parang si Hans lang naka-relate Yeah? Next year, I will give you ring. Pinangakuan ng ring. Yung pala, Pretos ring ang ibibigay. Yeah? Pangako lang pala, kapatid. Pero ang Diyos natin pinagsisilbihan, sabi niya, most assuredly, today, you will be with me in paradise. Amen? Amen po ba? Grabe. Ang grace ng Panginoon talaga consume us na tumawag sa Kanya. No? The amazing grace, God's undeserved favor and kindness towards humanity. No? Yan po yung grace ng Panginoon. Wala tayong, hindi natin pinagtrabahuan. No? It's a free gift. Di ba? Sa trabaho natin, bago natin makuha ang salary, kailangan natin magtrabaho, di po ba? Kailangan natin, bago natin may withdraw yung ATM, may ipinasok doon, di ba? Yun yung kabayaran ng ating pinagtrabahuan ng isang buwan. Amen po? Dito, ang grace ng Panginoon, hindi tayo nagtrabaho, pare. No? Yung grace, yung gift of salvation na ino-offer sa atin ng Panginoong Diyos, hindi natin yan pinagtrabahuan. No? Wala tayong pinagtrabahuan po dyan.
Hindi tayo naghirap po dyan. Kaya nga sabi niya, most assuredly, you will be with me in paradise. Amen? Tuting, mga kapatid, na yung criminal, rebelde yan. Yeah? Wala siyang ginawang kabutihan nung siya'y nabubuhay. Pero in a split second, split minute, sa span ng sinabi niya, remember me. Nung pagkasabi niyang yon, nag-iba yung ihip ng hangin. Nag-iba yung judgment ng Diyos natin. Nag-iba yung pagtingin ng ating Panginoong Hesus sa kriminal. Amen? Kaya nga ang title po ng message po natin, it's not too late. No? Kung nagkasala ka noong nakaraan, it's not too late. Go to God. Repent. Humble yourself. And obey our God. Amen po? Amen po ba? No? Ang gusto lang po ng Panginoon, we need to draw near to Him. No? Ang Diyos po natin mahabagin. No? Hindi ako pupunta sa church kasi baka masunog ako, ang daming kong kasalanan. No! Ito, sa buong buhay niya, pare, nagkasala siya. Wala siyang ginawang mabuti. Wala siyang ginawang tama. No? Huwag po tayong mahiyang lumapit po sa Diyos. No, sabi po sa Isaiah, sabi po niya dito, hali kayo at tayo'y magpaliwanagan. Come. Sabihin mo kung ano yung pagkakasala mo sa akin. Open up your heart, sabi niya, sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputuin tulad ng yelo at bulak. Di ba? Come. Sabihin mo kung gaano kakarumi. Sabihin mo kung gaano kadami ang iyong pagkakasala. And I will turn that red blood to a snow. Papuputuin ko na kagaya ng yelong niebe ang iyong mga kasalanan. Tatanggalin ko and I will forget and I will forgive you. Di ba? No, wala po tayong dapat gawin. Hindi po tayo kailangan mag-donate ng isang church, isang building ng church, magtumulong sa mahihirap. Di ba? Katatapos ng eleksyon, di ba? Nakita po natin ang sandamakmak na ayuda. Di ba? Hindi po natin kailangang tumulong sa kapwa natin. Hindi po natin kailangang, of course, that is yun yung normal na gawain po ng isang Kristiyano, ng isang tao, no? But dito, sinasabi ng Panginoon, you need to draw near to me and humble yourself, confess your sin, and I will forgive you. No? Hindi na kailangan pang magpapako sa cross kada mahal na araw sa San Fernando, Pampanga para malinis lang ang iyong kasalanan. No? Ang sinasabi lang po ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Kilala kita. Krinate nga kita eh. Di po ba? Lapit ka sa akin. At kayang-kaya kong paputuin ang iyong kasalanan ng kagaya po ng yelong niebe, sabi ng Panginoon. Di ba? Only the grace of God. Only the grace of God. Kaya po tayo nabubuhay sa mundong ito. Amen po? Sabi po sa Isaiah, for it is by the grace you have been saved through faith. No? Hindi po kailangan tayong magmayabang or yung gumawa ng maging maaga tayo sa church. Of course, that is the normal way. Kumbaga magpakitang gilas. This is what my point is. No? Magpakitang gilas, maging magaling na singer sa simbahan. Di ba? Hindi po natin kailangan, ginagawa po natin yon. It's because we are saved already. Naunawaan po natin na saved na tayo, kaya kailangan natin gumalaw. No? Laging pinupunto po ng Panginoong, ng ating buting Pastor Tony, Pastor Bob, no? Wala dapat tayong kayang ipagmalaki sa Panginoon. Wala tayong kailangan gawin, no? Para ma-please ang Panginoon, no? Ang tanging gusto lang niya sa atin, lumapit tayo sa Kanya nang may pagpapakumbaba, tanggapin natin sa
bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. And it will follow. No? We are saved, we are forgiven, and then it will start the ministry. No? Amen po? Ginagawa po natin ang ministry, nagpapagal po tayo sa lahat ng ministry. Ginagawa natin ang evangelism, nag-cell group tayo. It's because we know that we are saved already. Hindi natin ginagawa iyon para masave po tayo, no. Ginagawa po natin yon because we know and we understand that we are saved already. Amen? Ang requirements lang, mga kapatid, draw near to God, humble yourself, and accept who is Jesus, and live the Word of God in your heart. Amen po? Number 4. Yan, last na po tayo. There is hope in Christ. Yeah? Sa bingit ng kamatayan ng isang kriminal, naligtas. Di ba? How about you and me, pare? Di ba? Mamamatay na lang siya, isang tusok na lang ng Roman soldier, di ba? Isang tusok na lang na ganun. Di ba? Mamamatay na siya. But, nag-change ang atmosphere, nag-change ang weather, bigla siyang na-save. Why? Because may hope sa presensya po ng Panginoon. Sabi po dyan, sa Luke 23:43, Jesus answered, truly I tell you, sinasabi ko sa iyo ang totoo. See the hope? Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. See the hope? Amen? Mga kapatid, for sure yung criminal, nagmamakaawa yan. No, sa mga Roman soldiers. Bago siya patayin. Di ba? Amen po, nag-guess nyo ba yung situation? Of course, nagpiplead yan. Huwag mo kumang patayin. Mag-serve ako, magbabago ako. Amen? Nai-imagine nyo po ba yung situation ng isang kriminal? Di ba? Nagmamakaawa yan for sure. Amen? Pero may isang Diyos nagbigay sa kanya ng pag-asa. Nung sinabi niya, remember me. No? Nung hinarap niya ang Panginoon, nakaside sila eh. Tumingin siya, siyempre, sitingin siyang ganon. Sabi niya, remember me. Siguro first time niyang may makausap ng seryoso kanya sa kanyang buhay. First time niyang makarinig ng pag-aalala. Siyempre, ang isang kriminal, halang ang bituka niyan. 'Di ba? Puro kasama nang nasa isip niyan. Maybe he's unloved. Baka walang nagmamahal sa kanya. Walang taong may concern sa kanya. Pero right that moment, may isang Diyos na humarap sa kanya. Face to face. Most assuredly, you will be with me in paradise. Amen? Amen po? May chance, kapatid. Tingin mo, kung sa tingin mo wala ka ng kapag-asa sa buhay, pare, may chance. Kung sa tingin mo, Lord, ang tanda-tanda ko na, bakit wala pa akong jowa? Lord, 40 na ako, bakit ganon? Bakit ganon, Brother Hans? Ay, sorry. Baka grade 1 pa lang, paring Hans, yung... Hindi, joke lang. Propis. Diba? Kung inaalala po natin, Lord, bakit ganon? Tagal-tagal ko lang ipinagpipray yung trabahong to. Lord, bakit ganon? Napakarami kong pinagpipray. Lord, bakit walang sagot sa lahat ng aking panalangin? Amen?
Huwag po tayong magsawa manalangin. Dahil dito, tignan mo, sabi niya, remember me. Sa bawat mananalangin natin tayo, no? We need to add this. Suggestion lang naman. Lord, remember me. No, sa bawat mananalangin tayo, Lord, remember me. Lord, ako yung isang disciple mo ng LRC. Lord, remember me. Lord, lingkod mo po ako. Remember me. And see the heart of God? Today, you will be with me in paradise. Di ba? Yung salvation ng ating pamilya, yung relationship ng ating asawa, di ba? Sometimes on and off, no? Nasa rocky roads ang relationship natin sa ating pamilya, sa ating may bahay. No? Lord, wala na bang katahimikan sa pamilyang to? Lord, wala na bang pag-asa na maayos yung pamilyang to? Pero sabi ng Lord, today, maayos yan. Today, aayusin ko yan. Today, mag-aasawa ka na. Today, magkakajowa ka na. Amen? There is hope, mga kapatid. Napakalaking chance, mga kapatid. Pag ang Panginoong Diyos ang nangako. No? Siya lamang ang Diyos na nangangako ng tinutupad po niya. No? Tayo po na tao, talagang hindi po tayo seryoso sa ating mga pinapangakuan, no? Pero ang Diyos nating buhay, perfect. Sinasabi niya, siguradong sigurado, maliligtas ka sa araw na ito. Amen? Now, may papakita po akong isang picture. Ewan ko kung mababash po ako dito or baka may side comment kayo mamaya. Pero this one is just an example, no? Isang example na siguro mapupulutan po ng aral ang buhay na to. Sa buhay ng isang taong to. Sino po nakakilala sa taong to? Siguro sino kaya yun? Ang pogi niya, pogi niya. Si Kerwin Espinosa po is, sino dito yung from Eastern, if I'm not mistaken, Eastern Visayas? Taas ang kamay yung mga taga Eastern Visayas. Yan. No, mga waray. Yan. Ay, mga waray. Taas mo natin. Huwag kayo mahiya, mga waray. Mga anak na Lord yung mga yan. Taas ang kamay. Yan. I think sina Sister Iris, Nak Iris, sina Nak Marvin. Yan. Si Kerwin Espinosa po is, Eastern Visayas self-confessed drug lord. But they give him a chance to lead. Now, bakit ko po ini-example tong isang taong to? No? 3 years ago, 4 years ago, nung panahon po ni Tatay Digong, self-confessed drug lord po to. No? Kagaya po ng isang kriminal, wala siyang ginawa siguro sa buhay niya na to, kung hindi sumira ng isang buhay. No? Of course, drugs. Alam po natin ang epekto ng drugs, no? If may drugs, may prostitution, may gambling, may guns and goons, no? Lahat nakakabit po sa drugs. Kaya nga po hate ng Tatay Digong po natin drugs kasi kabit-kabit po ang kriminalidad kung may drugs. Agree po ba tayo doon? No? 4 years ago, this one dineclare niya sa sarili niya na he is a self-confessed drug lord sa Eastern Visayas. No, nung may hearing sa Senato. No? Inamin niya sa sarili niya, talagang nagpapakalat siya ng mga drugs sa Eastern Visayas. No? Wala siyang takot. No? Siguro maraming buhay nasira nito. No, maraming kabataan ang nasira dahil dito. Amen? Maraming na-create na rebels, na akyat bahay gang, kasi ganyan na epekto ng droga eh. Sino yung nakadrugs na mag-drugs, nakaranas mag-drugs? Wag, in your mind na lang, sige, baka mamaya mo. In your mind na lang, ako yun. Sabi mo, ako yun. Yeah?
Ang drugs po, mga kapatid, of course, clinically speaking, talagang magiging high ka dyan. No? Pag nakahit-hit ka, talagang magiging high ka dyan. Iba yung buhay mo, iba yung nararanasan mo on that very moment na nakadroga ka. Mas lalo ang problema doon pag nalolobat na. Yeah? Hindi makakita sa akin si Brother Alex, tinitakpan niya yun sa kanya. Yeah? So, ibig sabihin mga kapatid, pag humihit-hit ka ng drugs, talagang iba yung buhay mo, iba yung pagkatao mo. Lalo na pag nalolobat ka, ibig sabihin pag bumababa na yung tama ng droga, no? Iba na yung iniisip mo. Kailangan mong magpatuloy. Kailangan mong kumbaga sa salitang kali, kailangan ko sundutan. Yeah. Yung mga tropa ko diyan, mag-amen naman kayo. Kailangan mong sundutan. Siguro may mga kapatid dito or may mga tao na mga naging addict sa lugar na yan na naging akyat bahay gang, nananaksak na lang, nag-hold up. Why? Because they need to buy again. Kasi nga wala silang pera, kailangan nilang mag-produce ng pera para masustain ulit yung desire ng kanilang buhay. Di ba? So, ganun po yung kalakaran sa droga, no? Pag nalolobat ka, pag bumababa yung tama, kailangan mo mag-produce again ng pera para makatake again ng drugs. At dyan lumalabas, at dyan nabuhay yung salitang kriminalidad. Why? Kasi nga, you need to take money. Dyan yung magnanakaw ka ng pera sa nanay mo, no? Magnanakaw ka ng pera sa pera na may pera. Mag-hold up ka. Di ba? Para magkapera, para masustain yung. So, napakaraming tao ang nasirang buhay dahil sa taong to. Amen? Now, bakit ano po yung pinupunto ko dito, kapatid? Ano mo yung pinupunto ko? Isipin natin ang mga tao dito, ang bayan po niya is Albuera, Leyte. No? Ang tao po, inelect po siya. So, example lang po ang mga tao doon, si Jesus Christ. At yung criminal na save, si Kerwin Espinosa. Nagigets niyo yung istorya, yung pinapaliwanag ko? Di ba? So, ang pinupunto kapatid, it's not too late. Why? Bakit po siya binigyan ng pagkakataon na mag-lead ulit or mag-lead? Kasi first elect niya to eh. First na ma-elect siya na mayor. Isang drug addict, isang drug lord, no? Siguro marami na rin napatay ito, di ko alam. So, ibig sabihin, my point is, binigyan ng pagkakataon ang isang kriminal sa bayan ng Albuera, Leyte. No? See, that's my point, kapatid. Siguro magsasabi sa inyo, ay, bakit ganun? Halangang bituka niyan, bakit inelect? Bakit? Di ba dapat holy lang yung mga leader? Di ba yung mga tapat lang or walang kasalanan ang maging leader, maging mayor, maging cabinet official o maging may isang posisyon sa gobyerno? Ganyan tayo di ba? Ganyan tayo mga tao, no? Kailangan perfect. Kailangan perfect ang isang leader. No? Pero hindi. Iniba ng Diyos. Hindi ka kailangan maging perfect muna bago ka patawarin ng Panginoon. No? All you need to do is draw near to Him, accept that you are a sinner, and you will be saved. See, praise God. I pray to God na makakilala to, si Kerwin Espinosa. Why? Bakit kanyo? Di ba? Napaka laking testimony po ng buhay po niya. Mas higit po siya kay Manny Pacquiao. Di ba? Ito, inamin niya. Sino dito ang aamin na siya nag-drugs? Siya ang drug dealer o drug lord sa kasaysayan ng history ng buhay ng isang katauhan. Siya lang ang nagsabi nun. Siya lang ang umako na siya ay drug lord. Di ba? Amen? So imagine kung ito'y nakakilala I pray to God na makakilala po siya. I claim to God. No, last I think 2 weeks ago, na-ambush pa nga siya eh. Di ba? Nakita niya sa mga balita, di ba? Na-ambush siya,
nagkontrahan pa nga sila ni Richard Gomez, di ba, sa social media. Nagbatuan ng masasamang salita, mga di ba? Mga comments sa isa't isa. Kasi magkalaban sila sa politika eh. Pero after he won, alam mo yung unang ginawa niya? Kinausap niya si Richard Gomez. Nakipag-unite siya, humingi siya ng pasyensya, humingi siya ng kapatawaran. Diba? Kaya malapit na eh. Malapit nang mahulog sa kamay ng Panginoong Hesus ng taong to. Di ba? The same as the experience of that criminal. Amen po? It's not too late, mga kapatid. No? Ang gusto lang po ng Panginoon, sabi po sa last 2 verse, it's never too late to be saved eternally. Sabi po sa John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Kung aaminin lang po natin na tayo nagkasala, He is just and He is faithful to cleanse our unrighteousness. Amen? Walang ni isang magpapatawad po sa atin at maglilinis po sa atin. Hindi ang ating pastor, hindi panalangin ng ating pastor, hindi panalangin ang maglilinis po sa pagkatao po natin. Ang Panginoong Diyos lang. All we need to do is go in the presence of God, to the place of God. No? Amen po? And my last verse is Romans 10:9. That if you confess your mouth that Lord Jesus and believe in your heart that God has raised from the dead, and you will be saved. No? Confess. Huwag po nating kahiyain, no? Ang lumapit sa Panginoon. No? Nagkasala po tayo, go back to God. Nagkasala tayo, go back to our Creator. Kaya nga, repent. Ano ibig sabihin ng repent? Repent. Ano ibig sabihin ng pen? Anong makikita sa taas ng building? Pen? House. Di ba? Repent. Ibig sabihin, go back to the up. Repent. Go back to up. Ibig sabihin, go back to your Creator. Go, tingnan ka, punta ka sa taas. And sino ang nasa taas? Si Jesus Christ. Balik ka sa taas. Repent. Amen po? Repent and you will be saved. Hallelujah. Let's stand, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. We bless your name, Panginoon. Lord, salamat, Panginoong Diyos, sa mensahe mo, Lord God. Lord, kagaya po ng isang kriminal, Panginoon, nagkasala po kami, Lord God. Lord, napakarami pong pagkukulang, Lord God, ang nagawa po namin sa buhay na ito, Panginoon. Lord, hindi po mabilang kung paano ka namin sinasaktan, kung paano ka namin nire-reject, Lord God. Pero nung isang salita lang namin na remember me, Lord God, you change your mind. Lord, you change your mind, Lord God. Nag-iba ang puso mo sa aming makasalanan. Lord, salamat, Lord God, na bagamat wala po kaming pag-asa, Lord God, sa buhay na ito, Lord. You change your heart towards us. Kaya nga po, Lord God, nandito kami, Panginoon. Nagsusumamo, nagpapakumba pa, Lord. Remember us. Remember us, O God. Lord, maraming salamat, Ama, sa mensahe mo, Lord God, sa gabing ito, Lord. Lord, bagamat po, Panginoon, wala na po kaming kakayanan, Panginoong Diyos, but you sustain us. You reveal your word to me, Panginoong Diyos, to share your word to other people, Panginoon, sa aking mga kapatid narito, Lord God. Lord, salamat, Lord, dahil pernaras mo, Panginoong Diyos, yung grace mo na naman, Lord. Yung grace mo, Lord, na hindi nagbago. Yung grace mo, Panginoong Diyos, na eternally, Panginoon.
Salamat, Lord. Lord, we will continue to remember you, Panginoon. Yung ginawa mo sa cross, Panginoong Diyos, para lang po kami maligtas, Lord. Lord, aalalahanin po namin ito, oras-oras ng buhay po namin. Minuto ng buhay po namin, Panginoon. Lord, dapat kami piyo lang nandun. Kami ang nariyan, Panginoon, sa cross. But you did it for us, oh God. You save us. You love us. You forgive us, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Ama, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Lahat ng papuri, pagsamba, Panginoong Diyos, ay binabalag po namin sa inyo. Hallelujah. All glory and highest honor belongs to you, God. In Jesus' name, amen. God bless everyone. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako. Buhay ay iaalay ko. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Pagkatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Come on, let's sing it for the last time. Ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Come on, once again, let's all sing it. Because I know each and every heart tonight is hungry for the presence of the Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon. Dahil ngayong gabi natutunan namin, O Diyos, na hindi pa huli ang lahat, Panginoon. Para sa pagbabago, O God, hindi pa huli ang Panginoon. Para sa iyong kaligtasan sa aming mga mahal sa buhay, Lord. Tonight, God, hallelujah, patuloy kaming kakapit sa inyong salita na binigay ninyo ngayong gabing ito, Lord. Hallelujah, hallelujah, oh God. Thank you, Jesus.
Jesus. Salamat sa tiwala, Panginoon. Oh, hallelujah. Makakaasa ka, O Diyos, na hindi ka namin bibiguin sa tiwalang ito, Lord God. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa pagmamahal, Panginoon. Salamat sa presensya. Salamat sa inyong grasya, O God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, let's sing it. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibigoin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Oh, hallelujah, Lord. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibigoin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Oh, hallelujah, Lord. Maraming salamat, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon, na muli niyong pinagkatiwala at binigay sa amin, Panginoon. Salamat sa inyong lingkod, O Diyos, na ginamit niyo tonight, Lord, to deliver your message, Lord God. We pray, Father, in the name of Jesus, that every word, Panginoon, na nanggaling sa inyo, na narinig namin ngayong gabing ito, Lord God, will be sealed in our hearts, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon. Yung panibagong pag-asa, O Lord God, na binigay niyo sa amin, Panginoon, sa mga taong akala nila huli na ang lahat para sa kanilang relasyon at kaligtasan sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa muling pagpapakilala ninyo sa kanila at sa amin, Panginoon. Lord, tonight, God, we seal this prayer, Panginoon. We seal the words. We seal this preaching, Lord God, with your most precious blood, O Lord. At hindi po ito mananakaw ng kalaban kailanman, O God. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Ama. To you be all the glory, God. To you be all the honor. To you be all the adoration, Lord. In the name of Jesus.